So yan mga ka-music, dako po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong Monday morning. Isang mag-asawa ang bagong lipat sa isang subdivision. Isang umaga, habang sila ay nag-aalmusal, nakita po ng babae mula sa kanilang bintana ang kanilang kapitbahay na nagsasampay ng mga nilabhang damit. Tahimik lang ang kanyang asawa na nakatanaw din sa bintana at tinitingnan ang kanilang kapitbahay. Makaraan ng isang linggo, napansin muli ng babae mula sa bintana ang kanilang kapitbahay na nagsasampay ng nilabhang damit. Pero napansin ng babae, mga ka-music, na marumi yung isinasampay na mga damit nitong babae. So sabi niya doon sa kanyang asawa, tingnan mo, mukhang hindi marunong maglaba ng damit yung ating kapitbahay dahil madumi pa yung damit na kanilang isinasampay. So after a week mga ka-music, ganun pa rin. Tuwing almusal, napapansin ng babae na nagsasampay ng mga damit itong kanilang kapitbahay at parang hindi masyadong nalinis itong mga damit na kanilang nilabhan. So makaraan po ang ilang araw, napansin muli ng babae mula pa rin sa bintana ang kanilang kapitbahay na nagsasampay na nilabhang damit. Pero this time, malinis na ang mga damit. So hindi na naman naiwasan ng babae na magbigay ng komento. Sabi niya sa kanyang asawa, mukhang nagpapalaba na itong kapitbahay natin. Tingnan mo, ang linis na ng mga sinasampay niyang damit. Nagsalita naman ang mister. Hindi siya nagpalaba. Maaga lang akong nagising at nilinis ko ang ating bintana. Kaya nakita mo na malinis na ang kanyang sinasampay. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong Monday morning? Iwasan ang pagiging pintasera o mapanlait sa kapwa. Yan, siguro mga ka-music, lahat sa atin may ganyan ding kwento na nakakapamintas tayo ng ating kapwa. Pero hanggat maaari sana, iwasan natin ito. Pare-parehas naman tayong hindi perpekto, kaya sino tayo para manghusga ng ating kapwa? Minsan, mas nakikita pa natin ang dumi ng ating kapwa, pero mismong ang dumi natin sa ating sarili ay hindi natin napapansin. Ang pamimintas sa kapwa, mga ka-music, ay refleksyon din po ng ating sarili. Hindi naman ang kapwa natin yung nababahira natin ng hindi maganda sa iba sa tuwing tayo ay namimintas, kundi ang ating mga sarili. Ipinapakita mo ang tunay mong kulay sa iyong kapwa kapag ikaw ay namimintas. Nakikita lang ng iyong kapwa na ganyan pala ang totoong mong ugali, mapanghusga ng kapwa. Lagi nga nating sinasabi, mga ka-music, na kung wala kang magandang sasabihin, better na manahimik ka na lang. Kung hindi naman out of concern ang dahilan ng iyong pamumuna, better na itikom na lang, mga ka-music, yung ating mga bibig. Kung concern ka sa kapwa mo, maaari mo naman pong kausapin tungkol doon sa bagay na napupuna mo sa kanya para mabago niya. At hindi yung ichichismis mo pa sa iba na para bang ang gusto mo ay talagang mapahiya siya. Madalas din, mga ka-music, kung sino pa yung pintasera, sila pa yung madaling magalit kapag sila naman ang pinipintasan. Kaya nga, ang dapat nating gawin, sundin natin yung golden rule. Ano ba yung golden rule, mga ka-music?
Huwag mong gawin sa kapwa mo ang bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Kung ayaw mong mapintasan, ayaw mong mahusgahan, huwag ka ring mahusga ng iyong kapwa. Kung gusto mong mahalin ka at igalang ka ng iba, mahalin at igalang mo rin ang iyong kapwa. Sabi nga po sa Mateo chapter 7 verse 3 to 4, bakit mo pinupuna ang puwing sa mata ng iyong kapwa? Ngunit hindi mo naman napapansin ang trosong nasa iyong mata. Paano mo masasabi sa iba, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, gayong may troso sa iyong mata? Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Monday.